Nung nilabas nila itong sapatos na ito dun sa online shop nila, napansin ko kagad dito sa sapatos na ito, parang ang kapal ng midsole. Parang ang sarap ng itakbo ng easy run, easy long run, or long slow distance. Pero may nakalagay doon sa advertisement nila na city walk. Doon naman sa specs nakalagay naman jogging at running. So tingnan nga natin kung ano ang magiging experience ko dito gamit ito sa pagtakbo. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng official authorized sellers ng 361 Degrees para i-test o gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawa nito ng review. At lahat ng magiging opinion ko dito ay based sa experience ko. So bago natin ito pag-usapan, baka pwede naman yung i-like yung video ko, pa-subscribe naman ako. Wala namang bayad ito, malaking tulong ito sa paggagawa ko ng video na ina-upload dito sa YouTube. Maraming salamat po. Pag-usapan muna natin ng specs nitong sapatos. Itong upper layer niya, ang material ay krill jacquard. Tapos kapag tinitinan ko ito, hindi mo mapapansin yung malilit na butas para sa pagiging breathable. Tingnan nyo guys, oh. Tapos yung upper layer nito ay suitable for all season. Yung toe cap niya, sakto lang yung lambot. May enough support ito para sa ating toes. Nga pala guys, meron siyang reflectorized design dito sa gilid. Dito rin sa kabila. Dito rin sa back. So, extra visibility yan kapag tumatakbo tayo sa kalsada. Yung tang naman niya, sakto lang ang lapad. Sakto lang din yung haba. Parang may padding ito. Pero hindi siya ganun kakapal. Malambot. Meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lacing holes. So, may pampitong lacing holes ito. Kung sakaling maluwag ito sa inyo, maigpitan nyo ng maayos. Yung sintas naman niya, sakto lang ang haba. Tapos, meron bilog-bilog sa gilid. So, nakakadagdag lak ito kapag tinali natin. Yung collar lining naman niya, medyo makapal yung foam. Malambot. Nakakadagdag na comfortable na pakaramdam sa ating paa, lalo na sa may tendon. Medyo mababaw yung kanyang heel counter, so papakaramdaman ko kung dudulas yung paa ko dito kapag tumatakbo ko. So may hawakan dito para kapag isusot may sako mo dito, hindi ka nahihirapan. Medyo matigas itong back, so nakakadagdag lak ito sa ating heel. Kumbaga hindi basta-basta gegewang kapag tumatakbo tayo. Dagdag sa stability. Yung midsole nito guys ay ganun pa rin sa dati na CQT Quick Carbon Critical Technology, pero mas pinakapal nila yung midsole nito ng 38% compare sa dun sa previous version. Wala akong nakita guys details kung gaano kakapal ang midsole nito dito sa may bandang forefoot, pero sa advertisement nila itong rear foot daw merong kapal na 6 cm. Kung i-convert natin yung 6 cm sa millimeter, meron itong 60 mm. So ibig sabihin makapal talaga yung kanyang midsole. Tapos meron itong 6 mm drop kung ikaw ay foot striker, mid foot striker, natural ang foot strike natin dito. Nga pala guys, kung merong 60 mm yung kanyang rear foot, tapos meron itong 6 mm drop, so ibig sabihin yung forefoot niya, yung kapal niya ay 54 mm. Tama ba ako? Comment nyo guys kung tama ba ako o mali. Yung rubber outsole naman ito, hindi nila dineclare ko anong klaseng material yung ginamit nila dito. Pero papakaramdaman ko na lang kung makapit pa sa kalsada yung rubber outsole nito. At kapag tinitinan ko ito ng ganitong angle, hindi siya ganong kakapal guys. Tingnan nyo guys, oh. Dito sa kabila. Pag ganitong angle. So balikan nyo yung part ng video na to kasi papakita ko rin naman yung rubber outsole nito pagkatapos kong itakbo para makompare nyo kung mabilis bang mapudpod yung rubber outsole nito. Napansin nyo guys yung buong outsole, malapad. Malapad dito sa forefoot, malapad dito sa rear foot. Kuhaan natin ng estimated na sukat. So dito sa forefoot meron siyang estimated na lapad na 119 mm. Dito naman sa rear foot meron siyang 94.7 mm na lapad. So nakakadagdag yung lapad ng outsole sa stability. So ito naman guys yung kanyang insole. Medyo makapal, malambot. Meron support sa arch, pa-curve dito sa heel, makapal dito sa heel, malambot. So timbangin natin ito kung ilang grams ito sa size 7. So kahit na makapal yung midsole nito, tumitimbang ito ng 277 grams. Magaan pa rin itong sapatos na ito. So tara, subukan na natin ito sa pagtakbo.
So naka 14 kilometers easy run ako dito, oras 1 hour and 29 minutes, average pace 6 minutes and 25 seconds, average SR 129 BPM. Bukod sa pagtakbo, naglakad pa ako at umabot yung total distance ng 18.7 kilometers. Pag-usapan muna natin ang fitting nito sa pako. Dito sa toe box, maluwag yung nararamdaman ko dito. Tapos dito sa gitna, sakto lang yung nararamdaman ko dito, hindi maluwag, hindi masikip. Tapos meron ako nararamdaman dito na support sa arch ko. Dito naman sa heel, maluwag din yung nararamdaman ko. Pero kahit maluwag yung nararamdaman ko dito, hindi naman basta-basta gumegewang yung pako dito sa loob ng sapatos. Nakalak pa rin dahil sa merong strap dito sa loob ng sapatos na connected dito sa tang. So sa tingin ko, itong sapatos na ito ay pwede sa malapad na paa, sa medyo malapad na paa, at sa normal na lapad na paa. Hindi pwede guys sa narrow ang paa kasi maluwag itong upper layer, lalo na itong toe box, baka sumayaw na yung paa nyo dito sa loob ng sapatos or maging unstable kapag tumatakbo kayo. Nung tumatakbo na ako, nagpe-pace ako dito ng 6 minutes per kilometer, pinapakaramdaman ko yung midsole nito kung malambot ba o matigas. Malambot yung nararamdaman ko sa midsole nito. Kung i-compare ko yung midsole nito sa pagiging malambot sa ibang sapatos, mas malambot itong PG7 Travel. Mas malambot din yung X-Step yung light dito. Sobrang lambot nitong sapatos na ito. Mas malambot din itong Camel Crown Flying Bird. Pero comfortable yung pakaramdam ko sa pagiging malambot ng midsole nito. Para sa akin, okay din na hindi sobrang lambot ng midsole nito kasi imagine niyo makapal yung kanyang midsole tapos sobrang lambot ng midsole, tingin ko magiging unstable na yon. Sa mga nagsisimula pa lang sa pagtakbo, lalo na kung mabigat ka, yung midsole nito mayroong sapat na shock absorption. Sa pagiging responsive naman na midsole, tumatakbo ako ng 6 minutes per kilometer, 7 minutes per kilometer. Meron ako nararamdaman na bounce sa midsole nito, pero hindi siya ganun kalakas. Pero nung tumakbo ko ng mabilis na pace na umabot ng 3 minutes and 34 seconds, wow, napaka-responsive ng midsole nito. At parang ang bilis ng reaction ng midsole nito sa ganyang pace. Pero hindi sa same level ng carbon-plated running shoes. Kung mas malambot ang midsole ng Anta PG7 Travel kaysa dito, at mas malambot din yung midsole ng X-Step Chinion Light dito. At mas malambot din itong Camel Crown Flying Bird dito. Mas mabilis naman ang response ng midsole nito sa mabilis na pace sa tatlo na yan. So para sa akin, itong sapatos na ito ay pwedeng may takbo ng mabagal na pace or mabilis na pace. Halimbawa, tumatakbo ko ng easy run tapos gusto mong haluan ng speed run. Parang fartlek. So pwede mo magamit ito doon. Napansin ko lang nung tumatakbo ko ng mabilis, parang naunang mag-land yung forefoot ko. Dahil siguro sa mataas yung kanyang curve, itong rocker. So may pagka-aggressive itong sapatos na ito. Sa pagiging stable naman ito, kahit na makapal yung midsole niya, stable pa rin yung nararamdaman ko sa pantay na kalsada. Idinaan ko ito sa palikong kalsada tapos pataas. Pababang kalsada tapos paliko. Stable pa rin yung nararamdaman ko dito. Isa sa nakatulong sa pagiging stable nitong sapatos na ito ay yung kanyang malapad na outsole. Isa pa rin sa nagpapadagdag sa stability nitong sapatos, kung napapansin nyo itong midsole na to, paikot. Dito rin sa kabila. Ito ay extended midsole, so ibig sabihin nakalubog pa ng konti yung paa natin dito sa loob ng sapatos. Ang ginagawa nitong extended midsole na to ay binablock niya yung paa natin sa paggalaw. So nakakadagdag ng stability yan. Yung rubber outsole naman ito, idinaan ko sa basang kalsada, hindi ako nakakaramdam na dumudulas yung rubber outsole nito, makapit. At nakatulong din yung makapit na rubber outsole sa pagiging stable nito. Sa 14 km sa takbo ko dito at 4.7 na paglakad, hindi ako nakakaramdam na dumadapa yung midsole nito o nawawala na ng bounce. So sa tingin ko, pwedeng may takbo ito ng half marathon pataas. Pag-usapan natin ng durability nitong sapatos na ito, unahin natin sa rubber outsole niya. So naka 14 kilometers easy run ako dito, tapos 4.7 na paglalakad. So total distance 18 kilometers. Ito na ang nangyari sa kanyang rubber outsole.
May konting-konting gasgas dito, nandito pa yung pattern. May konting-konting gasgas dito, nandito pa rin yung pattern. Dito sa gitna, wala pa masyadong gasgas. So para sa akin, durable yung rubber outsole nito. Pero kung gagamitin nyo palagi ito sa long run or sa LSD, mabilis mapudpod yung rubber outsole nito kasi hindi siya ganun kakapal. Lalo na kung ang tinatakbuhan nyo yung semento na matalas. Pero depende pa rin yan sa push strike nyo. Kung tatanungin niya naman ako, kung halimbawa mapudpod yung rubber outsole tapos makapal pa yung midsole, stable pa, pwede ko pang itakbo ito. Ito naman ang nangyari sa midsole niya. May konting-konting bitak-bitak dito. Hindi naman malalim, hindi naman nabakbak yung kulay. Dito sa kabila, may konting-konting bitak-bitak, hindi rin malalim, tapos hindi rin nabakbak yung kulay. So, ibig sabihin, matibay yung midsole nito. So, tingnan naman natin yung mga dikit ng upper layer tapos ng midsole kung nawala na. Unahin natin dito sa may bandang toe box. Nakadikit pa. Dito sa gitna, nakadikit pa rin. Dito sa may bandang heel, nakadikit pa rin. Dito sa back, nakadikit pa rin. Dito sa inside wall, bandang heel, nakadikit pa rin. Dito sa gitna, nakadikit pa rin. Dito sa bandang toe box, nakadikit pa rin. Dito sa front, nakadikit pa rin. So, matibay yung mga dikit nito. Pag-usapan naman natin ang nagustuhan ko sa sapatos na ito at hindi ko nagustuhan. Unahin ko na sa nagustuhan ko. Unang-una, nagustuhan ko yung responsive na midsole sa mabagal na pace at sa mabilis na pace. Pangalawang nagustuhan ko dito, yung pagka-breathable ng upper layer. Kasi nung tumatakbo ako na mabilis, hindi ako nakakaramdam na umiinit yung pako dito sa loob ng sapatos. Pangatlong nagustuhan ko dito, kahit na maluwag yung upper layer nito, comfortable pa rin at nakalak ng maayos yung pako dito sa loob ng sapatos. Pangapat na nagustuhan ko dito, may maayos na support sa arch ko. Panglimang nagustuhan ko dito, meron pa rin siyang maayos na stability kahit na makapal yung midsole niya. Panganim na nagustuhan ko dito, dahil sa makapal ng midsole nito, nadagdagan yung height ko. At ang pangpitong nagustuhan ko dito, napaka-budget friendly niya. Nasa 2,000 plus lang ito pag nakasale siya. Ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, unang-una yung weight niya. Nasa 277 grams ito. So kapag ginamit natin to sa speed run, hindi magiging effortless. Ang pangalawang hindi ko nagustuhan dito, yung pampitong lacing holes niya. May nakaabang na butas dito sa labas, pero yung tela dito sa loob ay hindi butas. So, ibig sabihin tayo ang magbubutas nito. Pakita ko sa inyo guys, ito yung pang-anim na lacing holes, tapos ito yung pampitong lacing holes. Tingnan nyo sa loob guys, oh. Ayan. So, wala talaga siyang butas. Kung yung na-receive nyo, meron ng butas yung pampitong lacing holes sa loob ng sapatos, i-comment nyo guys. Baka yung sa akin nakalimutan lang. At ang pangatlong hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, hindi masyado makapal yung kanyang rubber outsole. Sana ang ginawa nila, minawasin nila ng kaunti yung kanyang midsole tapos dinagdag nila dun sa rubber outsole. Kung i-compare ko ito sa previous version, mas makapal ang midsole nito, mas malambot at responsive ang midsole nito. Pero mas magaan yung previous version kaysa dito. Pasensya na kayo guys, hindi ko na may compare ito ng gusto dun sa previous version kasi naipamigay ko na yung sapatos na yun sa mga walang sapatos na pantakbo. So yan lang po muna ang masasabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Available din po ito sa TikTok ko, search nyo lang po yung Jobs TV, tap nyo po yung showcase, makikita po ninyo yung sapatos na ito. Maraming salamat po sa panonood, ingat po kayo at run safe po.